Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi po. Narinig niyo ba ako ng malinaw? Marinig po. Malinaw po, Pastor. Okay. So, since this is a Bible study, no? At nadinig ko yung inyong pag-uusap kanina, it's about ang bawat kabanata kasi ang bawat chapter ng Bible ay mayroong iba-ibang mga revelasyon. May personal revelation sa iyo ang Panginoon. Meron din itong tinatawag na biblical revelation sa iyo. At minsan yung personal na ito ay parang ikaw na ikaw ito. So we have to digest the Bible, yung Word of God, na minsan parang personal sa buhay mo ito. O kung minsan naman ito yung nakikita natin na biblical point of view, na ito pa rin yung sinasabi ng mga talatang. Iisa naman ang Biblia na ating binabasa. But anyway, itong ating pag-aaralan ay dahil sa inyong request ay nasa Book of John tayo, no? Yung mga nakaraan ko kasi pagbabahagi, ang tawag doon ay preaching. But this time, this is a Bible study because we are going to tackle chapter by chapter. Ngunit sa pag-aaral ng Biblia, ang bawat isang kabanata ay talaga kung i-digest natin, it will take 1 to 2 hours ang bawat chapter. But since pag-aaral natin from chapter 5 hanggang chapter 8, ay we will try to put o kaya magpipik lang tayo ng mga mahalagang mga talata ng Biblia sa bawat chapter upang sa ganun ay may maiwan sa ating aral. May maunawaan tayo ayon sa sinasabi sa salita ng ating Panginoon. So, ako'y mananalangin muna at tayong lahat ay damahin ang presensya ng ating Panginoon. Father, we come to you again with humble spirit and humble heart. Salamat, Panginoon, sa mga oportunidad na nagagamit mo yung lingkod upang magbahagi na yung salita, na yung mga lingkod, ay yung mga mananampalataya, sa mandako kami naroon, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon. Open our heart, our mind, our spirit, upang sa ganung, Panginoon, maunawaan namin ang ano nga ba ang sinasabi mo, maging inspirasyon namin ang iyong mga salita, hindi upang pagtalunan, kundi upang maunawaan namin ang nais mo at kumilos ka sa aming buhay, Panginoon. Ang iyong salita ay magkabilay talim na umuugit ito hanggang sa kaloob-looban ng aming buto. At doon makikita namin kung kami masasaktan, may pagtutuwid ka sa aming Panginoon. And we pray, Lord, that the Holy Spirit will lead us, Lord. Gagamitin mo lamang akong iyong bibig at dila upang ang iyong salita ay maipahayag. Samahan mo ako, Panginoon, upang lahat ng ito, isa lamang pupurihin namin pasasalamatan ang lahat ng papurit pagsamba ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Amen. Tayo magsisimula sa Book of John. Ngunit bago natin simulan, nais kong bigyan ng kaunting background, no? Sa Book of John, sabi rito, no? Ang mabuting balita ay yung kay San Juan ay nagpapakilala kay Jesus bilang walang hanggang salita ng Diyos na naging tao at nanirahan sa piling natin. Sinulat ang ebanghelyong ito upang ang mga mambabasa ay sumampalatayang si Jesus ang pinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos, sa gayon magkakaroon sila ng buhay. Pagkatapos ng paunang salita na nag-uugnay ng salita ng Diyos at kay Jesus, ang unang bahagi nito ay naglalahad ng iba't ibang himalang nagpapatunay na si Jesus nga ang pinangakong Misayas o tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Sumusunod dito ang mga paliwanag sa mga himala. Sa bahaging ito, inilalahad kung papaanong ang ilan ay naniwala kay Jesus at naging mga tagasunod niya, at ang iba na may ayaw maniwala. Pagkus sumalungat pa sila. Nakatala sa kabanatang ito na ang malapit na pakikisama ni Jesus sa kanyang mga alagad, lalo na noong gabi bago siya dakpin. Sa gabing ito na bisperas ng papako sa kanya sa krus, pinalakas niya ang dakilang loob para maging handa sila sa mga mangyayari. Ito yung maikling background, no? So, ang Book of John ay tumatalakay sa mga himala. Ito'y purong salita ng ating Panginoon. At bago tayo magsimula sa chapter 5, gusto ko muna daanan itong
pagpapagaling ng Panginoon. Ang unang himala ng Panginoon dahil dito in relation to chapter 5, babasahin ko muna at bigyan natin ng kaunting pansin ang unang himala ng ating Panginoon. At ito ay naroon sa chapter 2, ang kasalan sa Kana. Marahil ito ay nadaanan nyo na ito, yung unang miracle ng Panginoon. Ano? Sabi dito, pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Tinapos ng alak, kahit sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan. Ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa mga namamahala ng handaan. Dinalahan nga nila ang namamahala na handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Ito yung unang milagro ng ating Panginoon. Now, sinabi niya rito, ang una pang inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga ito, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit, pinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ibig sabihin, dito pa lamang nakikita natin, dadaanan ko lang, yung kadalasan sa mga manginginom, ang sinasabi nila, bakit? Si Jesus naman ay umiinom din ng alak . Yan ang maraming katwiran ng mga naglalasing talaga. Well, ang sinasabi dito ang alak na ginawa ng ating Panginoon, ang tawag doon ay miracle wine. No? At yung bababang uri ng alak na sinasabi dito, ito yung may mga halo, may marahil, may alcohol. Ano naman yung tinatawag na medicine wine? Ito naman yung tinatawag na red wine sa ngayon. It comes from grapes, ubas, pinatas. Kaya ano biblical background nito? Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, kung upang maging maganda ang iyong pakiramdam, ay uminom ka ng konting katas ng ubas upang maging maganda, upang gamot. Kaya nga sabi natin, sinasabi na medicine wine, ang red wine. So doon ang gagaling yun sa mga talata ng Biblia. And then yung sinasabing mababang uri ng alak, ito yung nakalalasing. Ito yung kung paano nawawala tayo sa sariling katinuan at tayo ay nawawala sa sarili nating kaisipan. No? So pag sinasabi ng mga naglalasing, bakit si Kristo? Nag-iinom din. Ang ininom ni Kristo at ang pinainom niya sa mga tao during those times ay tinatawag na miracle wine. From water into wine. So, yun ang unang milagro ng Panginoon. Ano yung pangalawa? Dadako tayo dito dito muna tayo sa chapter 3. Dadaanan lang natin to. No? Sabi dito, may isang Pariseo. Kaya sabi ko nga, ang bawat chapter, mayroong ibang sinasabi. Hindi pare-parehas. Pero dadaanan natin lahat upang sa ganun ay makakita tayo ng aral na gusto nating malaman. Si Jesus at si Nicodemo. Sabi dito, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo. Malibang sumakanya ang Diyos, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may panganganak na muli ang isang tao kung matanda ka na? Makapapasok ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang
ipanganak na muli. Ano ang ibig sabihin doon sa ipanganak na muli? Sabi nga ni Nicodemo, makababalik ba? Ikaw sa tiyan ng ina mo, kung ikaw ay matanda na, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, you cannot enter the kingdom of God unless you are born again. Ito ay sinasabi rito na ang ibig sabihin nito ay yung kailangang ipanganak ka na muli sa Espiritu. Bakit? Ito yung mahalagang maunawaan natin. Nung magkasala ang ating ninunong si Eva at si Adan, ang ating Espiritu ay naputol ang pakikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama dahilan sa pagkakasala. Now, kaya nga bumaba si Kristo rito, lalang ng Espiritu Santo through the Virgin Mary, conceived by the Holy Spirit, to save us, upang tayo iligtas. Saan tayo ililigtas? Kasi nung maputol ito, at dahil sa pagkakasala ng ating mga ninuno, nawalan tayo ng koneksyon. Now, paano ba yung madalas nating sinasabi na, ba't ba namatay si Kristo? Ang sagot natin, para iligtas tayo sa kasalanan. Ano yung kasalanan natin? Yung kasalanang minana natin sa ating mga ninuno. Now, ganito lamang po yon. Nung magkasala ang si Eva at si Adan, minana na natin yung kasalanan. Kumbaga, nasanla ang ating kaluluwa. Nasanla ang ating kaluluwa, kailangan ng isang manunubos. Parang ganito lang yon. Halimbawa, may alahas ka. Sinanla mo sa sanlaan, sa Cebuana. Sino ngayon ang may karapatan doon sa alahas? Yung pinagsanlaan mo. At pag hindi mo ito natubos sa takdang panahon, ito ay maririmata. Ang ating kaluluwa, nung magkasala si Eva at si Adan, nasanla ito. At dahil ito'y nasanla, kailangan tubusin. Sino ang manunubos? Si Kristo. At tayo'y tinubos ni Kristo ng kanyang dugo. Sinave tayo ng Panginoon sa Kristo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because on the third days, nang mamatay si Kristo, He rose again. Now, tinubos tayo. Ang purpose ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo is His redemptive purpose to save the mankind. Tayong mga nagkasala. Na dapat kung sino ang tatanggap sa Kanya bilang tagapagligtas, lahat ng may Kristo tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun na sinasabi na pag tinanggap natin si Kristo, yung ating espiritu ay magkokonek na muli sa ating God the Father. Kaya sinasabi niya, kailangan tanggapin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas upang ang iyong espiritu, ang espiritu may magkukonekta muli sa ating Diyos Ama. Iyon yung sinasabi. Since lahat naman tayo ay may Kristo, since lahat naman tayo ay may koneksyon sa ating Panginoon, tumatalakay lang ito ng ating kaluluwa, ang ating espiritu ay nabuo na muli sa ating Panginoon, sa ating God the Father. So yun yung sinasabi, ay tinatalakay dito na you cannot enter the kingdom of God. Ang ibig sabihin noon ay hindi ito isang reliyon, kundi ito relationship sa ating Panginoon. From darkness to light. Natural, pag ikaw dati kang masama, ako dating masama. Dati akong mayroong mga masasamang ginagawa sa buhay ko. Pero nung makilala ko ang Panginoon at tanggapin ko siya bilang aking tagapagligtas. 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation. The old thing is gone and the new has come. Ito yung sinasabi na ikaw ay may Kristo na sa puso mo. So yun ang sinasabi ni Nicodemus dito, na makababapasok ba? Hindi ka makapapasok. Kundi sa Espiritu, magkokonek na muli ang Espiritu mo para makasama ka sa redemptive purpose ng ating Panginoong Hesukristo. Na sino man tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Now, ano yung dinaanan lang natin yung chapter 3. Ano naman yung pangalawang milagro ng ating Panginoong Jesucristo? Narito ito sa chapter 4, ng pagalingin ni Jesus, ang anak ng isang pinuno. Sabi dito, pagkaraan ng 2 araw, umalis si Jesus at nagtungo sa Galilea.
Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita niya ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Caria, Galilea. At doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggang hindi kayo nakakakita ng palatandaan at mga kababalagan, hindi kayo mananampalataya. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hanggang hindi kayo nakakakita ng kababalaghan, ayaw niyong manampalataya. Ganun kasi ang tao eh. To see is to believe. Pero ang sabi ng Panginoon, tayo na Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala sa kanya ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi na siya. Sa daan, sinalubong na siya ng kanyang alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya siya, anong oras siya gumaling? Siya po'y ibinibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon niya, naabala ang ama, naalala ng ama na noong oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ano po ibig sabihin nito? No? Ang Panginoon, tayo, kaya tayo nananalangin eh. Because we believe that we are representative of Christ. Na pag tayo ipinanalangin natin na isang tao at nananampalataya tayo, naniniwala tayo, na pagagaling siya ng Panginoon. Because we live by faith, not by sight. Katulad ng lalaking ito na pinuno, ang sabi niya kay Jesus, sumama na kayo sa akin, mamamatay ang anak ko. Ang sabi ni Jesus, umuwi ka na. Galing na siya. So naniwala siya sa salita ng ating Panginoon. Ano ang biblical principle natin dito? Bago umalis si Jesus, papunta sa kanyang ama, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano man ang gawin ninyo sa aking pangalan ay magagawa nyo higit pa rito. That's why we lay our hands to the sick people. That's why we pray. Kaya tayo nananalangin because we believe na ano man ang gawin natin sa kanyang pangalan because there is power in the name of Jesus and there is healing in the name of Jesus. Lahat ng ito ay nagagawa. Kaya nga tayo nananalangin, kaya kayo nananalangin sa mga may sakit dahil naniniwala tayo. Ngunit sa huling ito, sinasabi ng Panginoon sa ating pananalangin, let your will be done. Sa ating pananalangin. Pagkalooban ng Panginoon ang lahat ng bagay sa ating pananalangin, ipagkakaloob niya. Dahil iyon ang sabi niya na anuman ang gawin natin sa kanyang pangalan ay ating makakamtan. No? There is healing. There is blessing in the name of Jesus. Pero nakikita ba natin si Jesus? Hindi natin nakikita si Jesus. Nararanasan natin siya. Dahil maraming patotoo sa salita ng Diyos, katulad nitong pinuno, na umuwi lamang siya. At nung nakita niya, pag uwi sa kanila, galing na ang kanyang anak. There is healing. Ito yung sinasabi dito. And there is faith. Ano ba ang pagkakaiba ng pananampalataya sa paniniwala? Magse-segue lang ako rito. Ano ba? Marami kasi mga tao na sinasabi, naniniwala naman ako may Diyos eh. Alam ko namang may Diyos eh. Naniniwala ako sa Kanya. Wala naman akong ginagawang masama. Pero ano ba ang pagkakaiba ng pananampalataya sa naniniwala? Ang pananampalataya katulad na binabanggit dito sa kanyang salita. Nakakita ba tayo ng isang electrician na nakuryente na, nakahipo ng apoy, nakahipo ng kuryente, hindi siya nakuryente kasi sanay na siyang humawak. Ngayon, sabi mo ngayon, o sige, naniniwala ka ba kay electrician na ito na pag hinawakan niya, sinaksak niya yung switch na ito ay hindi siya makakuryente? Dahil nakita mong hindi siya nakukuryente, oo, naniniwala ako. Sige nga, isasaksak niya yung kawad na ito, hawakan mo siya. Naniniwala ka dahil nakita, pero hindi ka hawak sa kanya. Ano pa ang isang example ng pananampalataya sa naniniwala? Yung mga lumulundag na mga motorsiklo papunta sa kabilang bangin, yung mga SOS
SOS Daredevils, lulundag yan sa kabila. Pinaulit uli. Sabi mo, naniniwala ka ba? Kaya niya lundagin yung motor na yan sa kabilang bangin? Oo, nakita ko eh. O sige, sumakay ka sa kanyang likuran. Lulundag kayo sa kabila. Sasama ka? Pero naniniwala ka. Dahil nakita mo, pero hindi ka sasama. Ang pananampalataya ay pagbibigay ng buhay sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng pagbibigay ng buhay, there is sacrifice. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, there is sacrifice. Ito yung dapat natutulog ka na, namamahinga ka na. Pero dahil sa pananampalataya mo, you give your life sa pananalangin, sa pag-aaral ng kanyang salita. We are not talking about religion. We are talking about the Word of God. Dahil ang Diyos, He is no respecter of person. Hindi siya namimili. Ang nais ng Diyos, lahat ng lumalapit sa Kanya. Because He is the bread of life. Talakayin natin niya. Siya yung tinapay ng buhay. So yun ang pananampalataya. You give to the sick, you give to your church, you give to the poor people, we pray for you sacrifice. Ito yung tinatawag na giving your life. Hindi lang basta naniniwala ka. Naniniwala ka nga, wala ka namang ginagawa. Hindi ka man lang naniniwala ako. Naniniwala ka na, pero wala kang pananampalataya. Ano tinutukoy dito? May pananampalataya dito. Kasi umuwi na yung pinuno eh. Nananampalataya sa salita ng ating Panginoon. Naniwala siya pagdating niya. Gagaling na ang anak niya. Hindi niya pinilit si Jesus. So pagdating niya, galing na nga. At ang kanyang buong pamilya ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang sinasabi rito sa chapter 4. Now, dumako tayo sa chapter 5. No? Gusto ko lang matalakay natin lahat ng paunti-unti. Ano sinasabing pagpapagaling sa Bethsaida na sinasabi dito? Pagkaraan nito ay dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Okay? Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsaida. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig ng mainam lumusong. Pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Sino man ang kanyang karamdaman, anuman ang kanyang karamdaman, doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit. At siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong niya siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako noon ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noong araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga, ngayon labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Anong ibig sabihin nito? Ha? Maraming mga tao, yun yung mga Jewish authority. Mga makapangyarihan na labis na hinahanapan ng butas ang ating Panginoong Kristo. Mga legalistic. Ang sabi siya, araw ng pamahinga. Bakit nagpapagaling yan? Ang tiningnan nila yung prinsipyo, yung rules, yung law. Kaya pinisikap nilang bigyan ng butas ang ating Panginoon. Dito man sa atin, in application sa ating buhay. No? Ang prinsipyo ng Panginoon at ang prinsipyo ng tao ay magkaiba. Dapat ito ay matutunan natin. Sometimes sabi natin sa ating mga tao,
To see is to believe. Ang prinsipyo ng Panginoon, believe and you will see. Agree. Tama. Yes. Believe and you will see. Ang prinsipyo ng tao, give. Is to believe. Receive and you will give. Pag ako'y pinagpala ng Panginoon, ako'y magbibigay. No. Ang prinsipyo ng Diyos, give and you shall receive. Wala ako Hindi lamang sa material o sa pinansyal na kinakailangan ibigay natin sa Panginoon. Yung oras lang, alam ba kung anong isang bagay na meron tayo na wala ang Panginoon? Lahat ay Kanya Ang meron tayo na wala ang Panginoon, yung oras. Dahil yung oras sa ating manggagaling. Yung desire to hear and listen the Word of God sa ating manggagaling. No? Nakikita ba natin yan? So there is sacrifice. Lahat ay Kanya Pag sinabi mo, Lord, ito to, kailangan ko to, meron si Lord. Ano wala siya? Yung oras. Bakit? Yung oras na ito sa iyong manggagaling, sa puso mo, sa desire mo. Na mag-aral ka na magsakripisyo, even in giving, even in helping, even in praying, sa iyong manggagaling ito. Pag sinasabi mo, Lord, palakasin mo aking pananampalataya. No. Sa iyo manggagaling ito. So seek Him. Lagi sa iyo. Sabi nga, madalas sinasabi natin, pag tayo nakaupo, hindi tayo matutulungan ng Panginoon Pero pag tayo tumayo at tayo nabuwal, itatayo ka ng Lord. Kailangan sa iyo manggaling. Yung kasabihan ng matatanda, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. It will start first from us. Tutulungan tayo ng Panginoon pero kailangan yung desire. Eto na. Nilikha na tayo niya Tayo dapat makita ng Lord na may sakripisyo tayo. At sa buhay natin, mga kapatid, sabi ni Jesus dito, nung siya magpagaling, ako'y nagpunta rito. Hindi ako nagpupunta dahil sa aking kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng aking Ama na nagsugo sa akin. Kung nakita nyo ang anak, nakita nyo ang Ama. Well, ito'y madalas pag-usapan. Wala dito pero gusto kong isingit yung about the Trinity. Lahat tayo ay naniniwala sa God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero gusto kong bigyan ng emphasis ito. Sabi nung iba, paano ba yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit? Trinity in one person. Kung naunawaan nyo, gusto ko lang balikan. Ang Trinity ay, kumbaga, ito ay sa isang simpleng explanation para itong itlog. Sabihin natin yung shell, siya yung God the Father. Sabihin natin yung puti, siya yung God the Son. Sabihin natin yung pula, God the Holy Spirit. In one. Hindi sila pwedeng ito yung mystery ng Trinity na hindi matanggap ng ibang mga tao. Kaya nga merong oneness. Kaya nga merong nagsasabi, si Kristo ay hindi Diyos. At sinasabing si Kristo ay tao lamang. Because they cannot accept that Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. 3-in-1. Tulad na lamang ng 3-in-1 na coffee. Andiyan ang coffee, nandiyan ang cream, nandiyan ang sugar. Pwede yung bang paghiwa-hiwalay yung isa-isa yun? Hindi. Pero they are different kind, 3-in-1. So, ito yung tinuturo sa ating wisdom ng Panginoon. That's why hindi nga natin matatagpuan dito ang Trinity sa Bible, pero makikita natin ito in 3 function. Sabi nung si Kristo ay bibinyagan. Bumuka ang langit. Nagsalita ang Panginoon, God the Father. At sabi niya, iyan ang aking anak na kinalulugdan. Bumukas ang langit, bumaba ang banal na Espiritu sa form of dove. Yun ang Holy Spirit. So dito makikita natin, kaya nililiwanag ko lamang ating kinatatayuan, we are believing in one God in 3 persons. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi sa John chapter 1, the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. In the beginning was Jesus.
And Jesus was with God, and Jesus was God. In the beginning was the Holy Spirit, and the Holy Spirit was with God, and the Holy Spirit was God. So ito yung tinuturo sa atin ng Biblia kung saan tayo kumukuha ng pananampalataya sa tatlong persona sa iisang Diyos. So, tuloy natin. Sabi rito sa chapter 6, gusto ko yung madaanan natin ito, yung pagpapakain sa 5,000. Ito, alam ko na ito ay nakita nyo na. Pero bibigyan natin ng isang maikling pagpapaliwanag, yung pagpapakain sa 5,000 at yung aplikasyon sa buhay natin ngayon. No? Sabi dito, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag niyang lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kahahalagang ginawa, kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang maraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi ni Felipe, susubok sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin kasi alam niya si doubting Philip. Si Felipe kasi yung disipulo ng Panginoon na laging mayroong pagdududa. Si Felipe kasi yung nung mapako sa krus ng Panginoon, hindi siya maniwalang nabuhay na unless makita niya ang butas ng daliri ng Panginoon. No? At dito, sinubukan ng Panginoon si Felipe. Sige, lumabas ka. Ano magagawa mo? Makapapakain ba natin ang lahat yan? Ngunit sumagot si Felipe. Ano sabi ni Felipe? Kahit na po sa halagang 200 dinaryong tinapay ang bilin, ay di sasapat para makakain ang kakaunti ang mga tao. 5,000 ba naman yun eh? No? Sinabi ang isa sa kanya mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay sa sibada at 2 isda. Ngunit paano natin ito pagkakasyahin sa ganong karaming tao? Ang sabi ng Panginoon, paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda, binigyan ng lahat hanggang gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno pa sila ng 12 bakol. You see the miracle of God. No? Sa ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Ano ang nakita natin dito? Si Felipe, sa panahon nito, maraming inhinyero, maraming mga doktor, maraming mga profesional. Kaya sagutin nyo kung may tsuri, kung may pinag-aral, ay hindi pa, paano natin mapapakain yan? Paano natin maitatayo yan? Hindi ko pinag-aralan yan. Saan ang knowledge nun? Sa isip kayo. Sa isip lang natin ang gagaling. Hindi mo kayang, kahit ano, bilang ng isa accountant, sa 5,000 pagkakasyahin mo ang ilang pirasong tinapay at ilang isda. Pero si Andres, ano ginawa ni Andres? Ang ginawa ni Andres, kinuha yung ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda, ibinigay sa Panginoon. Ang tawag doon ay seed of faith. Kung naniniwala ka at may pananampalataya ka, katulad ng pinag-uusapan natin, ibibigay mo ito sa Panginoon. Bahala si Lord. Bahala si Lord. Because you have faith. Iyon yung pananampalataya. Kami mga pastor, sa totoo lang, we live by faith, not by sight. I am 18 years nang nagpapastor, pero kailanman hindi nakulang ang Panginoon. Kailanman hindi nagpabaya. Because I live by faith. Ang sabi sa Psalm 37 verse 25, sabi ni David, I was young and I am old, but I never seen a righteous forsaken and his children begging for bread. Wala daw tao na matuwid at masurunin sa Panginoon na naging pulubi at naging hampas lupa.
Hindi siya pababayaan ng Panginoon. At dito, sa binasa natin dito, sa nagpakain ng 5,000, makikita natin yung pananampalataya ni Andres na may magagawa si Lord eh. May magagawa si Lord. Kayang pakainin ni Lord yan. Si Philip, ano ginawa ni Philip? Ay, hindi natin mapapakain yan. Tapos ako ng accounting, tapos ako ng engineer. Kahit hindi natin, kahit 2 buwan tayo magtrabaho, hindi natin mapapakain yung 5,000. Pero by the grace of God, by the power of God, through faith, seed of faith. Kaya nga minsan nagbibigay tayo ng seed. Dahil naniniwala tayo ang Panginoon ang magpapalago niyan. If we believe that the Lord will produce, ano sabi sa mga talata ng Biblia about yung kung ang ating pananampalataya ay magiging isang kasinlaki ng buto ng mustasa, kaya kong ilipat ang puno sa karagatan. Imagine mo yung requirement ng Panginoon. Hindi ko maituro nung araw ito, mga kapatid, dahil hindi ko maintindihan kung paano ang pananampalataya natin ay isang talinghaga. Sinabi ng Panginoon, kung ito'y magiging sinlaki lamang ng butil ng mustasa, ay kaya natin ilipat ang kabundukan sa karagatan. And then one time, Lord, paano ko ituturo ito? Hindi ko maunawaan. Hindi ko maintindihan. And then one time, nung nandun ako sa provincial jail, nagtuturo ako sa mga bilanggo, babae, lalaki, at minsan nagbigay ng wisdom ng Panginoon sa akin. Sabi ko doon sa isang bilanggo, ikaw ba ay matibay na ang pananampalataya mo sa Panginoon? Nakailang taong ka na ba rito? Sabi niya sa akin, Pastor, nakaka-10 taon na ako. So, matibay na ba ang iyong pananampalataya? Opo, paglabas ko, magagamit ako ng Lord kasi matibay na aking pananampalataya. And then the Lord gave me wisdom. Sinabi ko sa bilanggong ito, sabi ko, kailan ka ba lalaya? Wala pa nga po kasiguraduhan eh. Ngayon, sabi ko sa kanya, halimbawa na may pumasok ditong isang congressman o senador at sabihin sa iyo, ikaw ay lalaya, bukas na bukas din. Bibigyan kita ng 10 milyon, bagong kotse, bagong bahay, bagong asawa, laya ka na. Ano ang gagawin mo? Ay tatanggapin ko po, pero may pagagawa sa iyo. Ano po ang pagagawa? May ipapapatay sa iyo ang congressman na ito. Nag-isip siya. Matagal siya nag-iisip. Sabi ko, tama ang sinabi ng Lord. Ibig sabihin, kwentuhan pa lang ito, wala pa yung aktual, nag-isip ka na. You see? Kung asan yung pananampalatayang sinasabi, wala pa palang gabutin. Another thing, yung isang babae. Sabi ko, ikaw sa squatter nakatira, kailan ka lalaya? Wala rin po, pastor eh. Drug-related. Ngayon, ano sabi mo sa kanya? Kung sa paglabas mo ng iyong tahanan, wala kang maisayang, ang iyong anak ay umiyak sa gutom, walang gatas, lumabas ka ng kalsada, nakakita ka ng isang supot ng salapi na naroon sa waiting shed, ano gagawin mo? Isasauli mo ba? Sabi niya, meron po bang address? O may ID pa. Nag-isip siya kasi wala siya isasaing, walang gatas sa kanyang anak. Kukuha na lang po ako ng konting pambilang gatas. Nag-isip pa rin, well, ito ay pagkukwentuhan lang doon ko nakita ang sinasabi ng Panginoon na kung ang ating pananampalataya ay magiging sinlaki lamang ng butil ng mustasa. Napakaliit ng requirement ng Panginoon. Pero yung maliit na requirement na ito sa ating pananampalataya, hindi natin maibigay. Marami tayong pangako sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ko, when you promise to God, be yes, be no, be no. Kung no, hindi naman nangangailangan ng mangako ka sa Lord eh. Huwag ka nang mangako kung hindi mo nang magagawa. Dahil hindi nais ng Panginoon na mangako tayo. And that is exactly ito ang tinuturo dito doon sa talata ng kabanatang 6. Yung pananampalataya ni Andres na sa ilang pirasong tinapay, 2 isda, napakain yung 5,000 because of his faith. At ang Lord sa buhay natin, kung tayong mananampalataya, yung konti nating nasa sa atin, ibigay natin sa kanyang panan, Lord, pagtagumpayan mo ito at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. That is faith. Yung pananampalatayang nais ng Panginoon sa ating buhay. Another thing, this is a true story, no?
This is a true story. Yung isang kaibigan namin sa kabilang church sa Taytay, meron dong mag-ina at ang pagkain na lang nila, mahirap sila at sila ay sumamba. Pagsamba nila, ang pera nilang hawak-hawak ay 10 piso na lamang. 10 piso na lamang. And then, sabi nila, ibibigay ko pa ba ito sa offering? Eh, pambili na lang namin ito ng itlog. Hati pa sila ng kanyang anak. This is true story. Ngayon, nung dumating ng offering, sumenyas yung nanay sa anak. Sabi niya, bibigay ko pa ba ito? 10 pesos lang ito. Wala tayong pantanghalian. Ibinigay nila ang 10 pisong ito. Nung tanghalian yon, wala silang kakainin. Sinabi ng kanilang pastor, meron tayong handaan, may birthday. Huwag na kayong umuwi. Dito na kayo kakain. So nakalibre. Sabi niya, God is good. Yung 10 pesos ko, talaga binalik agad ng Lord. Libre, tanghalian. Nung maghahapon na, tinawag ngayon, may tumawag sa kanila, meron kang bisita sa bahay. Sino po yung bisita? Meron silang bisitang kamag-anak na galing sa Saudi Arabia at mayroong maraming dalang pasalubong at may bigay pa sa kanilang 5,000 piso. Naiyak ang mag-inang ito at ang sinabi nila sa sarili, God is good. Yung 10 piso na ito, seed of faith, kayang pakainin yung 5,000 tao. Sila higit pa ron binigay. This is a true story. Kaya ako naibahagi sa inyo. Ito yung pinakikita in application sa ating buhay kung paano napakain yung 5,000 sa ilang pirasong tinapay because they faith, they believe that God will produce the seed of faith. Now, chapter 7. Sabi rito, sa chapter 7, tayo dumako rito sa sinasabing ito na nga kaya ang Mesayas. Tinatalakay dito, tinatanong nila, ito na kaya ang ating ano ba yung taga-tubos o sugo ng ating Panginoon. Sabi dito, sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi labang sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesayas. Walang nakakaalam kung saan nagmumula ang Mesayas. Pagparito niya, ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Ang pagkakakilala kasi nila kay Jesus, Jesus of Nazareth, anak ni Maria, anak ni Joseph. So paano magiging tagapagligtas yan? Paano magiging sugo yan? Iyan ay karpintero ang pamilya niya. So walang makapaniwala na ang ating Panginoong Kristo ang ating tagapagligtas. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas siyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako nagparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo sila nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya nga ang nagsugo sa akin. Tinangkangan nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Marami sa mga tao ang nanalig sa kanya, ang sabi niya, pagparito ng Mesiyas, makagagawa kaya siya ng kababalagang higit pa sa ginawa ng taong ito. Dito maraming pagkakataong pwedeng huli ng ating Panginoon. Pero laging sinasabi rito, hindi pa niya oras. Hindi pa dumarating ang panahon. Alam niyo ba na ating Panginoon Kristo on the age of 30, doon siya nagsimulang tumupad ng kanyang ministeryo. And at the age of 33, doon siya napako sa krus. At yung una niyang pakikisama sa mga disipulo niya ay fellowship ang tawag doon. Sila ay natutulog, nagkwekwentuhan, kumakain, umiinom sila, at lahat ay pawang pagpapahayag ng pakikipagkaibigan. At doon, nung sila'y tumatag na ang kanyang pakikipagkaibigan, tinawag nga niya ang kanyang mga disipulo. Iba-iba ang pagkakatawag niya sa kanyang mga disipulo. Marami nung una, pero ang natira lamang sa kanya ay 12. At doon sa 12 iyon, naroroon pa
sinabi ni Jesus, sa 12 ito, naroon pa ang maghuhudas sa akin. Alam ng Diyos, alam ng Panginoon ang mangyayari. Ang sabi niya, it is written. From Genesis to Revelation, lahat ng nangyari sa ating buhay, lahat ng kabanata ng Biblia, tayo ay nasa huling pahina na. Nasa Book of Revelation na tayo. Nangyari na ang lahat. Ang sinasabi sa Book of Revelation, umaalingaw-ngaw ang mga pataasan ng mga bansa, ang digmaan, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng paglalaban-laban ng mga bansa, maraming tatalikod sa Panginoon, at ganoon din magkakaroon ng lindol. At itong nangyayaring pandemya sa atin ay bahagi ng mga kabanata ng Biblia. Ito ay nagpapakita sa atin na the Lord is coming very soon. Kaya tama lamang na ang ginagawa natin ay mag-aral ng kanyang salita. Hindi natin alam kailan siya darating. Dahil ang sabi ng Biblia, darating siyang parang isang magnanakaw. Hindi magnanakaw na kukuha ng mga bagay-bagay. Kundi ang sinasabi, the thief will come. Dadating siya sa mga oras na hindi natin alam. Habang tayo natutulog, habang tayo nagpapahinga, habang tayo namamasyal, darating ang ating Panginoon. So let us be ready for His coming. Ano pa kaya nga sinasabi nito, hindi niyo siya nakikilala. Kaya ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kung ako ay nakita niyo ang Ama. Now, nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Narinig ng mga Pariseo ang mga usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Sila at ang mga punong saserdote ay nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Kaya't sinabi niya, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Alam din niya yung oras kung kailan siya babalik sa ating Diyos Ama. Hanapin niyo ako at hindi niyo ako makikita sapagkat hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Nag-usap-usapan ng mga Hudyo, saan kaya pupunta ang taong ito at hindi natin makikita? Paroroon kaya siya sa mga Hudyong nangalat sa lupain ng mga Griego upang magturo sa mga Griego. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang pangungusap na hanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko? Ang mga talatang sinabi ni Kristo sa mga Hudyong narito, yung mga dumakip sa kanya, mawawala ako, hindi niyo ako makikita. Sa mga taong kailanman hindi naghanap sa ating Panginoon, hindi natin siya makikita. Pero sa mga tao na naghahanap at hanggang ngayon ay hinahanap natin, we seek the face of Jesus, matatagpuan natin siya. Ano sabi ni Felipe? Ang sabi ni Felipe sa Panginoon, kung kayo nga ay ang Kristo, pwede ko bang makita ang dulo, ang palad niyo? Pinakita ni Jesus. Kinuha ang kamay ni Felipe, sinulot sa butas ng kanyang palad. At ang sabi ni Jesus, ako'y babalik na sa Ama. Ang sabi ni Felipe, paano po kami makakapunta roon? Hindi namin alam ang papunta doon. Katulad din ng tanong dito. Pero iba ang sagot kay Felipe. Ang sabi ng ating Panginoon, ako'y pupunta sa Ama. At doon sa Ama, mayroong mga mansyon, may mga kwarto, maraming tirahan. Iaayos ko ito upang pagpunta ko, dadaling ko kayo ron. Doon kayo papatungo. Paano po kami makakapunta? Ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Ang buhay at ang katotohanan. Walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi niya yun sa kanyang mga alagad. Sa mga taong naniniwalang siya ang Diyos, na siya ang Kristo, na siya ang Misaya. Pero dito sa mga taong nagsabi sa kanya, siya inuusgan. Yung mga Jewish authorities, ang sabi niya, hahanapin niyo ako, hindi niyo ako makikita. Pupuntahan niyo ako, hindi kayo makakapunta. Those who do not believe in Christ as our Lord and Savior cannot inherit the kingdom of God. Maliwanag na sinasabi ng mga talata ng Biblia. Kaya kung wala tayong Kristo sa buhay natin, napakalungkot. Dahil si Kristo ang ipinako sa krus. Si Kristo ang tumubos ng ating mga kasalanan. Kaya itong Book of John na ito ay napakagandang pagnilay-nilayin. Unang-una, makikita mo ang miracle ng Panginoon. Pangalawa, makikita mo na siya ang daan kung paano siya namatay para sa ating na dapat sana tayo ang kumuha ng mga kasalanang narito. No? Sabi sa verse 37, sabi dito, ang bukal ng tubig na nagbibigay
buhay. No? Sa huli at pinakatayang araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin. Listen to this. Mula sa puso ng nananalig sa akin. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya ng panahon iyon ay hindi pa naipagkakalob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Bakit ba tinatawag si Kristong anak ng tao? Gayong siya ay anak ng Diyos. Sabi dito, ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Malimit sinasabi ni Kristo, ako anak ng tao. Because he was born to the Virgin Mary. Tao si Mary. Conceived by the Holy Spirit. He is 100% human, but 100% God. Kung makikita mo ang DNA, bakit kaya, medically speaking, bakit ang mga lalaki hindi makita yung DNA? Tanging, hindi makita ang DNA sa saan ba nakikita ang DNA ng mga tao? Nakikita ba ito sa nanay o sa tatay? Sa nanay ba o sa tatay, medically speaking? Sa mga medical practitioner, saan ba nakikita yung particularly saan nakikita yung DNA ng tao? Sa nanay, sa tatay? Tatay yata. Sa Sa tatay. tatay kinuko. Tatay. Sa tatay. Jesus Christ was born through Virgin Mary. During those time, si Mary, virgin pa siya noon. Kahit asawa niya si Joseph, hindi pa sila nagtatabi. Kasi yung mga panahon na yon, bawal magtabi, papatayin sila, parurusahan sila. Kaya nga bakit si Mary ang napili ng God the Father na maging sisidlan? Kinausap ng anghel ng Panginoon si Mary at sinabi sa kanya, ikaw ay magbubuntis. Ikaw ay pagbubuntis mo ang Mesaya o ang sugo ng ng Ama upang tubusin ang mga kasalanan. Sabi ni Mary, bakit ako? Baka hindi pumayag ang aking asawa. Ihiwalayan niya ako. Dahil ikakasal na lang kami. At sabi ng anghel ng Panginoon, kakausapin si Joseph. At kinausap si Joseph, ang iyong anak ay magbubuntis. At ang pagbubuntis niya, ito ay conceived by the Holy Spirit. Hindi mo anak ito. Pero mag-asawa kayo ni Mary. And then after that, syempre, kalooban ng Panginoon ito, kaya sila umalis at nagpunta sila sa sabsaban kung saan walang nakakakilala siya at doon pinanganak ang ating Panginoon Kristo. He was conceived by the Holy Spirit through Virgin Mary. Pero after that, it is written in the Bible, after that, meron ng mga kapatid. Meron ng mga kapatid si Jesus. Nandito yan, mamaya hanapin nasa Marcos 15 verse 40, kung paano siya ay nagkaroon ng tatlong kapatid na lalaki at ni-mention yung kanyang naging kapatid na babae. Nasa Bible yan. So, kaya yung sinasabi natin na siya ay bugtong na anak, totoong siya ay bugtong na anak. Bugtong na anak siya ng ating Panginoon. Conceived by the Holy Spirit through the Virgin Mary. Pero meron siya mga kapatid after nang siya ay binata na. No? So doon natin makikita na di mga talata sa Biblia na ba't hindi binanggit yung kapatid na babae ni Jesus? Pero binanggit yung mga pangalan ng kapatid niyang lalaki. No? So, at dito, makikita natin siya nga ba yung Messiah? Even yung kanyang mga kapatid ay nagduda. Nagduda sa kanya. Ikaw, ba't di mo gawin? Kasi hindi makapaniwala yung mga kapatid niya. Kasi lumaki sila sabay-sabay . Paano hindi siya makapaniwala? Even yung mga kapatid hindi makapaniwala na siya ang sugo ng Panginoon. Pero during that time, when Jesus Christ naiwan ni Mary sa templo, when he was 12 years old, ang sabi ni Mary, binalikan niya si Jesus. At ang sabi niya kay Jesus, bakit naririto ka? Ba't naiwan ka?
Ang sabi ni Jesus, Ginang, woman, alam mo na kung ano ako. Ito ang tahanan ng aking ama. Ginang, alam mo na kung ano ako. Because from the very beginning, alam ni Virgin Mary na ang kanyang anak na isisilang ay conceived ng banal na espiritu. Okay? So dito tayo magtatapos sa chapter 8. Dito sa si Jesus ang ilaw. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kumukuha lang ako ng mga parte-parte para makuha natin yung kabuuan ng binigay niyo sa aking assignment. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. He is the light of the world. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Tayong mga nakakilala sa ating Panginoon. Tayong sumusunod sa yapak ni Kristo. Tayong naniniwala na siya ang tagapagligtas. Lagi tayong may ilaw. Kaya malibig kong sinasabi, in good times and bad times, praise the Lord. Na itataas natin ang ating mga kamay. Dahil alam natin ang ating Panginoon si Jesucristo, ang ilaw. At hinihintay natin ang blessed hope, ang kanyang pagbabalik. Nasabi rito, sinabi sa kanya ng mga Pariseo, ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili, hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi nyo alam ang aking pinanggagalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang aking amang nagsugo sa akin. We have the Father in heaven. Yan ang ating paninindigan, yan ang ating pananampalataya. Saan naman dumating itong Espiritu? Ang sabi ni Jesus, ako'y aakit na sa kanan ng Ama. Ngunit magpapadala siya ng banal na Espiritu na makakasama nyo hanggang sa wakas ng panahon. At ito nga yung tinatawag nating Great Commission. Matthew 28 onward. At sinasabi ro na, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, of the Holy Spirit, teaching them to obey what I have observed and I have commanded, and I will be with you until the end of the age. Yun yung banal na Espiritu na kasama natin habang tayo nananalangin, habang tayo nagpupuri sa Panginoon, habang tayo nagpapatotoo, yung nagko-convict sa atin at tayo nakakasala, pinapaalala sa atin ng Holy Spirit, anak, mali yung ginawa mo. Anak, hindi tama yung ginawa mo. At siya din yung great teacher natin. Siya ang teacher natin, siya nagbibigay sa atin ng wisdom, knowledge, understanding. Siya din ang laging umaagabay sa akin. And that is the Holy Spirit na ipinangako ng ating Panginoong Kristo na ang sabi niya, He will be with you until the end of the age. No? At siya ang ilaw. Siya ang tinatawagan natin, ilaw ng sanlibutan. No? Nagpatotoo nga ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang aking amang nagsugo sa akin. Kaya siya'y tinanong niya, nasaan ang iyong ama? Sumagot Jesus, hindi niyo ako makikilala, ni ang aking ama. Kung nakikilala niyo ako, siya'y makikilala rin ninyo. Kaya kung nakikilala natin si Jesus, nakilala natin ang amang nasa langit. Kung nakikilala natin ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay sa atin dahil siya, He is our great comforter, great teacher. Siya din ang nagpapaalala sa atin na kung tayo ay nagkakamali. Siya din ang nagpapaalala sa atin, yumayakap sa ating katauhan kapag tayo nalulungkot. Siya din ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan kapag ang mga bagay ay tayo ay nalulumbay. Ang banal na Espiritu na kasakasama natin hanggang sa wakas ng panahon. No? Kung tayo ay may natutunan, alinman sa kung naging mabilis ang ating pagtuturo, ang nais ko lamang ay makapture natin ang mga buong talata ng Biblia. Maraming salamat, tayo mananalangin, and let the Holy Spirit be upon us. Lord, maraming salamat sa ilang sandali na pinag-usapan namin ng iyong mga salita. Dalayan ko, Panginoon, that the Holy Spirit move in our midst. May naunawaan kami, Panginoon. Hindi ito
salita lamang nagmula sa akin, kundi ito'y gabay mo sa aking puso, sa aking dila. And I pray, Lord, na ang lahat ng aming tinalakay ay tumimo, hindi man lahat ay may nakuha kami na mensahe mula sa iyo, na ikaw nga ang daan, ang buhay, katotohanan. At ang munti namin sakripisyong dinaranas dito sa mundong ito ay kabahagi lamang ng suffering mo nung ikaw ay pinako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Na dapat sana kami ang nagbata nito, ngunit sa iyong mga dugo, nagbubuka na yung dugo upang kami umaligtas. Maraming salamat, Panginoon, kaya't paulit-ulit naming inaalala sa pamamagitan ng pag-inom namin ng iyong dugo at pagkain ng tinapay na sagisag ng iyong katawan upang maalala namin ang sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo. At dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, lahat ng may karamdaman, muli inaangkin namin ito, Panginoon, na sa iyong mga latay, sila ay pinagaling mo. Sabi mo, by your stripe, we are healed. At ang sabi mo rin, Panginoon, Mark 11:24, for whatever you ask in prayer, believe and hope that you receive it. Tinatanggap namin, Panginoon. Ngunit muli sa dulo na aming pananalangin, dalangin ko, Panginoon, tugunin mo ang bawat isa sa amin. Financial problem, safety namin ng bawat isa, Panginoon. Lahat may karamdaman sa mga nasa screen ngayon, and even yung mga respected homes nila, mga kaibigan nila, mga anak nila, mga inilalapit sa panalangin, especially si Bobby Tolentino, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na kung ano ang kalooban mo sa kanya, let your will be done. Ngunit dalangin pa rin namin, Panginoon, ang comfort ni Bobby, ganun din ang kanyang buong pamilya. Dalangin ko, Panginoon, pagyakap mo, Panginoon, na siya nga, Panginoon, ay tunay na magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo, sa puso niya, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, siya, pamalagin mo siyang dugtungan mo pa buhay niya, Panginoon, o kung ano man ang kalooban mo sa kanya, let your will be done. Ang hiling ko lamang, Panginoon, yung comfort mo, Panginoon. Comfort sa lahat, Panginoon. Ease the pain, Lord. Provide their needs, Lord. At lahat kaming narito, dalahin ko, Panginoon, magkakapatid kami sa iyo sa pananampalataya dahil ikaw ang aming Diyos. Ang aming espiritu ay nakatugon sa iyo. Ang aming spiritual antenna ay nakatutok sa iyong amang nasa langit. At dalahin ko, Panginoon, that the Holy Spirit, Lord, will always move to each and every one of us. Dalahin ko, Panginoon, na anuman ang mga kabigatan personal man ng bawat isa sa aming Panginoon, iba-iba kami ng mga nilalakaran. Pero alam ko, Panginoon, ito ay isang bagay lamang na magpapatatag sa amin. Kung paano yung sinasabing thorn in the flesh, na sabi ni Pablo, na hindi nawawala ang thorn in the flesh sa puso niya. Sa kanya, ganun din kami. Lagi kaming may thorn in the flesh upang manatili kaming nakayapak ang paan namin sa lupa. Upang nanatili kaming sa iyo umaasa. Upang manatili kaming sa iyo umaasa because you are the source of our strength and the source of our victory. At naniniwala kami sa iyong salita. Sabi sa Philippians 4 verse 13, that I can do all things through Christ who strengthens us. Ang aming lakas, ang aming kakayahan, tanging sa iyo lamang nagagaling, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na ang bawat siya na pagpala ng iyong salita. Iba-iba man ang pananaw namin sa buhay, ngunit ang panalangin ko, Panginoon, sa paghahanap sa iyo, iisa kami ng puso, iisa kami ng damdamin, iisa kami ng pananaw, at iisang nagmamahal sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. At sa lahat na ito, we give you back the honor, the glory, and all the praise in the mighty name of His Son, Jesus Christ. And everybody say, Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. God bless us all.